Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos humupa ang hiyawan at naging tahimik na ang paligid, ay saka pa huminto ang halimaw sa harap ko. Sa kanya ako tinitigan ng matalim. Nanatili lang akong nakaluhod at walang imi dahil hindi ko alam kung ano ang irereaksyon ko. Dahan-dahang lumapit sa akin ang halimaw. Pagkatapos ay umungol ito ng malakas sa mukha ko. Nagsitayuan ang mga buhok ko sa ulo, pati na ang mga balahibo ko ay saglit rin na nanigas. Nakaramdam ako ng takot na baka ako na ang kanyang isunod. Subalit naglakad ito papalayo at walang ano-ano'y tumalon sa sanga ng isang puno. Dahil dito ay nakahinga ako ng maluwag, pero nagtaka naman ako sa ginawa niya. Ano kaya ang naramdaman niya at basta na lang itong lumayo? Marahil napansin niya ang dignom na suot ko kaya siya natakot, o baka naman dahil bata lang ako na madaling kaawaan kaya binuhay pa ako. Hindi ko alam ang sagot sa tanong ko, pero isa lang talaga ang sigurado ako. Hindi kami magkalaban ng itim na hayop na iyon. Lumingon pa sa akin ang hayop bago siya tumalon sa isa pang sanga ng puno. Nakita ko sa mga mata niya ang lungkot, nakapareho ng emosyon na nakita ko sa kanya kanina. Matapos nito ay nilamon na ito ng kadiliman at parang bulang naglaho sa paningin ko. Iniwan ito sa akin ang nagkalat na bangkay ng mga katutubo. Patay na ang karamihan, ngunit ang ibang sugatan ay hindi na rin magtatagal dahil sa malubhang pinsala. Naghihingalo silang gumagapang at sinusubukang iligtas ang mga sarili. Hinayaan ko na lang sila dahil wala na rin naman silang magagawa para makasalba pa sa unos na sumalanta sa kanila. Tinignan ko si Ruel na isa na ngayong ganap na malamig na bangkay. Hinawakan ko siya sa mukha, tapos dahan-dahan na tinanggal ang palaso na nakatusok sa kanyang mata. Hindi ko maiwasang mapaluha sa sinapit niya. Kung may magagawa lang sana ako ay ginawa ko na para isalba siya. Pero hindi ko naman kayang bumuhay ng patay. Marahil ito na ang tadhana niya. Ang mamamatay sa lupang kung saan sila huling nakita. Kaya kahit na mahirap ay kailangan kong tanggapin ang nangyari. Ilang sandali ang nakalipas ay nagpasya na akong umalis. Maayos kong nilisan si Ruel matapos kong maalaya ng maiksing dasal. Nagpatuloy na ako sa pagbagtas sa loob ng madilim na kakahuyan hanggang sa marating ko ang kabilang hangganan nito, kung saan mula dito ay natatanaw ko ang daan-daang mga burol na tila nag-uumpukan sa dami ng malalawak na lambak. Natatakpan ng damo ang napakarilag na mga burol na ito dahil sa tuyong panahon. Ngunit may mangilan-ngilan din na kulay berde ang makikitang damo sa paligid na kalaunan ay unti-unti ding nalalanta at natutuyo. Tuwing pinagmamasdan ko mula sa malayo ang ganito kagandang tanawin, ay parang nakakakita ako ng isang kagiliw-giliw na tanawin na lumilikha ng maliliit na bundok ng tsokolate na nakakalat sa loob ng 50 kilometrong parisukat na lugar. Tila nga may likas ng kababalaghan ang nakapaloob dito magmula pa noong sinaunang panahon. Sa gawing kaliwa ng mga burol ay may matatanaw akong maliliit na puno na nagtutumpukan sa dami at parehong magkakahanay ang isa't isa. Hindi ko maintindihan, ngunit parang may nag-uudyok sa akin na tahakin ang bahaging iyon. Nagsimulang kumilos ang mga paa ko at humakbang patungo roon. Kahit na hindi pa ako sigurado kung ano ang maaari kong madatnan doon.
Basta tuloy lang ang paglapit ko na hindi iniisip ang posibleng mangyari sa pagpasok sa lugar. Naging mabagal lang ang ginawa kong paglalakad. Hindi ako nagpadalos-dalos kahit may nararamdaman akong hindi tama sa paligid. Nagpalingalinga ako at mula sa sanga ng mga puno ay may napapansin akong tila maliliit na berdeng ilaw na nakatungtong dito. Nakakalat silang lahat na animoy pinapanood ang mga kilos ko. Habang umuusad ako ay tumatalon-talon sila at nagpapalipat-lipat sa mga sanga ng katawan ng puno na parang unggoy. Tuwing humihinto naman ako ay tumitigil din sila at agad nang nagtatago. Dahil dito, hinugot ko ang balaraw sa likuran ko at hinawakan itong mabuti. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit pagsapit ko sa kalagitnaan ay dito na nga nagsimulang mangyari ang pinakakinakatakutan ko. Nang sabay-sabay na magsitalunan ang mga maliliit na nilalang patungo sa akin. Dinumog nila ako at kinapitan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Para silang butiki kung kumapit. Nararamdaman ko ang mga kamay at paa nila na tila mga scotch tape na dumidikit sa katawan ko. Nagsisigaw ako sa takot nang sumirit ang mga likido nila sa mukha ko. Para akong pinagsasabuyan ng water gun at pansamantala akong nabulag kaya hindi ko masyadong makita ang daan. Nangapa ako sa dilim habang pinagbabalibag kung saan-saan ang mga nilalang na ito. Noong naging malinaw na ang paningin ko, ay humuli ako ng isa sa kanila at gamit ang sinag ng buwan ay tinignan ko ang itsura nito. Dito ko napagmasdang mabuti kung ano ang nilalang na umatake sa akin. Pero dismayado ako nang malamang mga tarsier lang pala ang sumalakay sa akin. Sa inis ko, naitapon ko ito papalayo at sumabit din kaagad sa isang puno. Dahil dito, nagpulasan na rin papalayo ang iba. Buwisit, nakakairita sila! Bulong ko pa. Pinunasan ko muna ang basa sa mukha ko bago nagpatuloy sa paglabas sa nakakalokong lugar na iyon. Pagtagos ko sa lungga ng mga tarsier ay bumungad ulit sa akin ang masukal na gubat. Medyo madilim at nakakatakot ang aura ng kakahuyan. Subalit walang pag-aalinlangan ko pa rin itong pinasok. Mabilis ang pagbagtas ko sa daan at ilang sandaling paglalakad ay natanaw ko sa may di kalayuan ang isang maliit na kubo na nag-iisang nakatayo sa gitna ng bukid. Napapalibutan ng bakod ang bahay at may tarangkahan ito na gawa sa kawayan. Lumapit ako at dito ko napansin na nakalubog sa lupa ang maliit na tarangkahan habang ito ay nakasara. Tumatagos ang ilaw sa labas ng bahay at may napansin akong gumagalaw na anino sa mismong bahagi ng kusina nito. Sa palagay ko, mukhang may tao sa loob. Sinubukan kong itulak papasok ang tarangkahan, subalit lumikay ito ng ingay, kaya naalarma at lumapit agad sa bintana yung nakikita kong anino. Nagtago ako nang sumilip ito. Tanging pares ng mga mata niya lang ang nakikita kong nakadungaw mula sa maliit na siwang ng bintana. Ilang minuto itong nagpalingalinga, sabay sandaling nagmatsyag sa paligid. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw sa bahay. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at napagdesisyonan kong pasukin ang bakuran. Sinira ko ang ilang nabubulok na parte ng bakod sa gilid ng tarangkahan. Saka ako gumapang ng dahan-dahan papasok sa loob. Nang magtagumpay na makapasok ay lumapit agad ako sa bintana at sumilip sa butas. Ngunit wala akong makita sa sobrang dilim ng bahay. Pumunta ako sa pinto pero sa kasamaang palad ay mukhang nakatrangka ito. Dahil dito, nagpasya na lang akong libutin ang bahay upang maghanap ng mapapasukan. Ayaw kong manatili lang sa labas dahil masama ang pakiramdam ko. Tila baga may isang presensya ng nilalang ang nasa malapit lang at pinagmamasdan ako.
Bagamat balak ko rin namang katukin ang bahay para humingi ng tulong, pero sa nakikita kong ikinikilos ng tao sa loob, ay malamang hindi rin ako papapasukin kahit pa siguro magmakaawa ako. Sa pag-iikot ko sa buong bahay ay nakahanap ako ng isang maliit na bintana sa likod nito. Chinek ko ito kung nakasara, pero bukas ito at mukhang nakalimutan lang isabit ang lock. Tinulak ko ito ng dahan-dahan tapos sumilip sa loob, subalit ganoon pa rin. Wala ako makitang kakaiba maliban sa kadiliman na nakabalot sa paligid. Nagpasya akong pasukin ang bahay nang may madinig akong mahinang ungol sa malayo. Maingat kong nilusot ang ulo ko. Sa kadahan-dahang gumapang papasok. Napahinto ako nang mauntog ang ulo ko sa isang matigas na bagay. Kumapa-kapa ako at nahawakan ang isang 2x2 na kahoy. Nasawari ko ay mukhang bumangga ako sa paa ng lamesa. Dito ko tuloy naisip na nasa bahaging kusina ako ng bahay. Nagpatuloy ulit ako sa paggapang hanggang sa mailusot ko na ang katawan ko sa bintana. Napangiti ako nang makapasok ako sa loob. Sa wakas, success. Mahinang wika ko pa. Agad akong tumayo at nangapa-ngapa sa paligid. Sobrang dilim talaga kaya wala akong makita. Subalit may ilang mga bagay akong nasasagi at nahahawakan. Maingat ko itong ibinabalik sa kinalalagyan nito upang hindi makalika ng ingay. Baka makapagbigay alarma pa ito sa taong nasa loob ng bahay. Nagpalakad-lakad ako hanggang sa mabilis na makarating sa sala. Dito ko nabangga ang isang lamesa. Umalog ito ng bahagya at napagiwang sa gilid ng lamesa ang isang nakalatag na pitsil. Wala itong lamang tubig, kaya kaagad itong nahulog. Nataranta tuloy ako. Sinubukan ko pa itong saluhin, ngunit dumulas lang din ito sa aking kamay. Lagot na! Bulong ko sa sarili. Bumagsak ito at gumulong ang takip nito papalayo. Isang matalim na bagay ang bigla na lang tumusok sa aking likuran. Agad akong napataas ng mga kamay at dahan-dahan na nilingon ang taong tumututok sa akin ng itak. Pero agad niya itong iniakyat at marahan na pinagapang sa liig ko. Hindi ako makariak. Sino ka? Tanong ng taong nasa likuran ko. Ang pangalan ko po ay Emong. Ikaw, sino ka po? Pabalik ko pang tanong. Biglang kumalat ang liwanag sa buong paligid nang lumapit ang isang batang babae sa harapan ko. Tinutok niya ang gasera sa mukha ko at nagkagulatan kami nang pareho naming makilala ang isa't isa. Napalingon agad ako sa likuran, kaya bumungad sa akin ang mukha ni Lola Iska. Nagulat din ito agad nang makita ako at nailayo niya ang pagkakatutok ng itak sa aking liig. Napaupo na lang ito sa lamesa. Hindi ko akalain kayo pala ang nakatira rito. Wika ko pa. Bakit ka naririto? Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Alam mo bang napakadelikado sa lugar na ito? Napatigil ako sa sinabi ng matanda. Tumingin ako sa apo niya na dinampot ang pitsil sa lupa. Hinahanap ko po kasi ang kaibigan ko. Nahiwalay po siya sa amin at nagbabaka sakali po akong buhay pa siya. Sagot ko naman. Pwes, maswerte kang inabutan mo pa siyang buhay ngayon. Nagtaka ako sa sinabi ng matanda. Tumayo ito at binuksan ang pinto ng kwarto. Sumilip ako at laking tuwa ko nang makita si Buboy na mahimbing na natutulog sa higaan. Pawis na pawis ito sa kamay bimpong nakapatong sa kanyang noo. Bumalik ang tingin ko kay Lola Iska. Ano pong nangyari sa kanya? Seryosong tanong ko pa. Nakita namin siyang walang malay sa sapa at puno ng gasgas ang katawan. Paliwanag ni Lola Iska. Bumaling uli ako kay Buboy at dito ko napansin ang mga dahon na nakatapal mula sa ilang parte ng mga braso
at binti niya. Ilang oras na po ba siyang ganyan? Pag-aalala ko pa, sinara ni Lola Iska ang pinto, saka umupo uli ito sa lamesa. Ang totoo, buong araw na siyang ganyan, simula nang matagpuan namin siya. Wala akong ideya kung ano ang nakikita niya sa panaginip, pero alam kong masama ito. Panak-kanaka itong nagigising, ngunit agad din namang nakakatulog makalipas ng ilang minuto. Pinagpapawisan siya ng husto sa tuwing nananaginip siya ng masama. Iyon ang pananaw ko sa nangyayari sa kanya ngayon. Mahabang paliwanag ni Lola Iska. Napatingin siya sa akin dahil tila may nararamdaman siyang kakaiba. Mukhang matindi rin ang pinagdaanan mo, iho. Mabuti at nakatagal ka. Makahulugan pa ang sabi ni Lola Iska. Buong araw po akong hinabol ng mga katutubo sa masukal na bulumbunduking ito. Pahayag ko naman. Napabuntong hininga ang matanda na dating mangkukulam. Lumapit sa kanya ang apo at kinandong niya ito sa bewang. Sinasabi ko na nga ba, mabuti na lang at nakaligtas ka. Marahil, napinsala mo sila ng husto, kaya hanggang ngayon ay buhay ka pa. Wika ni Lola Iska. Ano po bang ibig niyong sabihin? Nalilito po ako sa sinasabi niyo. Bakit hindi niyo na lang po diretsuhin? Tugon ko naman. Napaslang mo si Akirama, tama ba? Nagulat ako sa tanong ni Lola Iska. Hindi ko inaasahan na kilala niya pala ang matandang pinuno ng mga katutubo sa lugar na iyon. Napalaban po ako ng husto dahil balak nila akong patayin. Mabuti na lang at nakaligtas ako. Sagot ko naman. Pero bakit ang lungkot mo ngayon? Hindi ka ba masaya na nakatakas ka sa kanila? Alam mo, napakaswerte mo bata dahil ikaw lang ang bukod tanging nakatakas sa mga iyon. Ang sino mang maligaw sa gubat na ito ay hindi na nakakabalik pa ng buhay. Pahayag pa ng matanda. Napatay po kasi nila ang bihag na kasama ko. Hindi man lang sila umabot ng buhay. Naawa po ako sa kanila. Sana lang may nagawa ako. Malungkot na sabi ko. Huwag mo sisihin ang sarili mo bata. Marahil tadhana na nila na mangyari ang ganon. Maniwala ka sa akin, mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa sa maging pagkain lang ng mga hayok sa laman ng mga katutubong iyon. Litaniya pa ni Lola Iska. Nagulat uli ako sa sinabi niya. Pareho lang pala kami ng iniisip. Ganon din ang gagawin o pipiliin ko kung sakaling ako ang nasa sitwasyon ni Ruel at Ismael. Nalaman ko na po ang buong kwento nila mula sa mga nakasama kong bihag. Pero ang gumugulo sa isip ko ay kung paano nagkaroon ng kaalaman si Akirama. Dati po ba siyang mangkukulam? Seryosong tanong ko rito. Nagkakamali ka, iho. Hindi siya ganon. Nagkaroon lang siya ng ganoong kapangyarihan dahil sa mutyang ibinigay sa kanya ng tagabantay ng kagubatan na si Amang Gabo. Tugon ni Lola Iska. Biglang kumunot ang noo ko. Amang Gabo po? Sino naman po yun? Usisa ko naman. Ang matandang nuno sa punso. Siya ang nagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng kabundukang ito. Kay Amang Gabo nagmula ang mutyang hawak ni Akirama na ngayon ay mukhang nasa kamay mo na. Hindi na ako nagulat sa sinabi ni Lola Iska. Talagang alam niya na nasa akin na ang malakas na agimat ni Akirama. Mukhang ang aking anting-anting ay alam niya rin na nasa katawan ko ito. Kung ganun, hahabulin po ba ako noong nuno na yun? Ngayong nasa akin na ang mutya niya? Tanong ko kay Lola Iska. Hindi ganun. Ang mutya at agimat ay hindi basta-basang napupunta sa kung sino mang tao. Kahit ilan pang proteksyon na meron ka. Kung hindi ka naman nila gusto, ay wala rin itong silbi. Mawawalan ito ng bisa at magiging isang bagay na lang ito na walang pakinabang. Alam mismo ng dilaw na kidlat na mabuti at tunay ang iyong kalooban.
kaya ikaw ang pinili niya magmay-ari na sa kanya. Alam din naman ito ni Amang Gabo, kaya hinayaan niya sa iyo mapunta ang mutya niya. Paliwanag ni Lola Iska. Pero nakaengkwentro ko na po siya at hindi po naging maganda ang pagtatagpo namin. Pahayag ko pa kay Lola Iska. Marahil ay sinusubukan ka lang niya. Isang pagsubok lang iyon para sa mga taong pinili. Kung nanaisin talaga niya, ay maikukulong ka niya sa gubat nang wala ka magagawa. Alam mo bang siya ang pinakamakapangyarihang nilalang sa kagubatang ito? Kinakatakutan siya ng mga elementong nakatira dito. Kaya nananatiling maayos ang lugar na ito sa pamamagitan niya. Mahabang tugon ni Lola Iska. Pero bakit po hanggang ngayon ay pag-gala-gala pa rin ang mga tambaluslos dito? Natigilan bigla ang matanda. Bakit po, Lola? Pagtataka ko kay Lola Iska. Ang mga nilalang na iyan ay masahol pa sa nilalang ng dilim. Mahirap ang ipaliwanag kung saan talaga sila nagmula. Pero naniniwala akong hindi sila pangkaraniwang elemento na nakatira lang sa lugar na ito. Saan pa ng matanda? Bakit niyo po naman nasabi? Seryoso ko namang tanong. Dahil masyado silang malalakas at makapangyarihan. Nakapatay na ako noon ng 2 sa kanila mula sa tulong ng aking asawa. Wala akong anumang dalang anting-anting, kaya talagang nahirapan kami sa laban. Pero dahil sa pinagsamang lakas at kaalaman namin, ay naigupo namin ang 2 tambaluslos. Ngayon, habang buhay na akong ginagambala ng anak nila o huling uri nila, at hindi ito titigil sa panggugulo sa akin hanggat hindi ito nakakaganti sa ginawa namin sa mga magulang niya. Pahayag ni Lola Iska. Masyadong mataas ang kumpiyansa nito sa mga sinasabi niya at kung papansinin, sa itsura niyang ito at edad ay hindi mo aakalaing dati siyang mangkukulam. Nakakahanga din ang kaalaman ng matandang ito. Ayon pa kay Tata Dino, may kakayahan kasi itong baguhin ang isipan ng tao at makokontrol niya ang takbo ng isip mo sa pamamagitan lamang ng pagtitig niya sa iyo. Napapaamin niya rin ang isang tao kapag ito ay hindi nagsasabi ng totoo. Bukod rito, marami pang nalalaman si Lola Iska na hindi alam ni Tata Dino. Kaya nga, kinakatakutan itong mangkukulam noong panahon niya. Maging ang lolo ni Tata Dino ay nag-aalangang banggain ang isang katulad ni Lola Iska. Kaya niyang maghatid ng isang sumpa nang hindi nalalaman ng biktima at nang gumagamot rito. At ang isa pa sa nakakabilib sa kanya ay kaya niya rin pabagalin ang pagtanda at pahabain ang kanyang buhay. Kaya nga hindi katakatakang hanggang ngayon ay kasakasama niya pa ang apo niya kahit nasa 90 anyos na siya mahigit. Hindi po ba siya kayang pigilan ni Amang Gabo? Hindi po ba, sabi niyo, si Amang Gabo ang pinakamakapangyarihan na nilalang dito? Bakit hindi po kayo humingi ng tulong sa kanya? Tanong ko pa kay Lola Iska. Ang totoo niyan, sinubukan ko na ang bagay na yan. Kaso, hindi naman naninira ng yaman ng kalikasan ang nilalang na iyon. Kaya, hindi na raw ito responsibilidad ng nuno sa punso. Kami lang ang may alitan, kaya hindi siya nakikialam sa away namin. Ganun po ba? Nakakalungkot naman po yun. Pero hindi mo ba kayo natatakot? Gabi-gabi kayong dinadalaw ng tambaluslos na iyon. Bahagya lang umiling si Lola Iska sa akin. Sa katunayan, sanay na kami ng apo ko sa panggugulo niya. Pero hanggat nandirito pa ako sa mundo, hindi ito magagalaw ang apo ko. Saad ng matanda at marahan na hinalikan ang noo ng kanyang apo. Ramdam ko ang labis na pagmamahal ni Lola Iska kay Mila, kaya hindi ko maiwasan na malungkot sa sitwasyon nila. Kung gabi-gabi silang binibisita ng tambaluslos, malamang ay gabi-gabi rin na natatakot ang apo niya. Ilan na kayang trauma ang inaabot nito bago masanay sa nilalang na iyon.
Siya nga pala, Lola, kailan po ba bubuti ang pakiramdam ng kaibigan ko? Tanong ko uli rito. Palagay ko, kailangan pa niya ng isang araw na pagpapahinga bago bumalik sa normal ang estado ng isipan at katawan niya. Mabisa ang gamot na ginawa ko, iho, kaya huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang kaibigan mo. Sinisigurado ko sa iyo iyan. Tugon ng matanda at nagbitaw ito sa akin ng positibong ngiti. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niya at nawala na ang pangamba ko rito. Siya nga pala, malamang hindi ka pa kumakain mula kanina. Sambit pa ni Lola Iska. Nahiya naman akong tumango dahil baka isipin niyang sinasamantala ko ang kanyang kabutihang loob. Malaking bagay na ang nagawa niya, kaya sapat na yun para sa akin. Matitiis ko pa naman ang gutom hanggang bukas. Kaso mapilit ang matanda. Huwag ka nang mahiya, may pagkain pa naman kaming natitira dyan. Pero ang tanong, kung kumakain ka ba ng kamoting kahoy at ginamos? Nakangiting tanong nito. Oo naman po, paborito ko rin po yung merienda tuwing hapon. Palaging gumagawa ng ganyan si nanay kapag wala akong pasok sa eskwelahan. Nahihiya kong tugon. Ah, ganun ba? Sige, ipaghahanda kita. Apo, ipagbuhos mo nga ng tubig si Kuya Emong mo. Lagyan mo yung pitsil. Nakangiting utos ni Lola Iska sa apong babae bago siya nagpunta sa kusina. Bumaba ang bata sa upuan at nagtungo sa isang malaking tapayan sa may harapan lang din ng lamesa. Dala ang pitsil ay sinalukan niya ito ng tubig mula sa tapayan. At noong malagyan na ng tubig ay isinara niya na ang takip saka inilapag sa ibabaw ng lamesa ang pitsil. Sakto namang dumating na si Lola Iska at nilapag niya na rin ang isang plato ng kamuting kahoy kasama ang sausawan na ginamos. Oh, eto na. Kumain ka lang ng kumain. Tandaan mo, bisita ka rito, iho. Kaya huwag kang mahihiya. Sabi pa ni Lola Iska. Salamat po, ang bait nyo naman po sa akin. Wika ko pa. Nako, huwag mong isipin yun. Basta kumain ka lang ng kumain dyan at magpakabusog nang makapagpahinga ka na rin. Mukhang hindi lang gutom ang kalaban mo, kundi kailangan mo rin ipahinga ang isip mo. Litaniya ni Lola Iska. Tumango lang ako sa sinabi niya at nagsimula ng kumain. Nasarapan ako sa ginawang sausawan ni Lola Iska dahil tinirisan niya ito ng kalamansi at sili. Bukod rito, talagang masarap ang homemade ginamos ni Lola Iska kahit wala nito. Sakto lang ang pagkakalabsaw nito at malalasahan mo talaga ang isda. Kahit natunaw na ito sa loob ng bibig mo. Inaya kong kumain si Mila, kaso tumanggi ito. Busog na raw siya, kaya ako na lang ang mag-isang kumain nito. Habang kumakain, ay kinikwentuhan din ako ni Lola Iska tungkol sa ilang paraan ng madali ang panggagamot at mga bagay na may kaugnayan sa lihim na karunungan. Maging ang nakaraang buhay niya ay ibinahagi niya rin sa akin. Nakakatuwa nga dahil para lang kaming maglola kung mag-usap. Napakagaan ng pakiramdam ko habang kausap siya. Sa tingin ko, siya na ang pinakamabait na matandang babae na nakilala ko. Totoo ang ipinapakita niyang malasakit sa kapwa at hindi mo kakikitaan ng kaunting pagkukunyari. Kaya laking pasasalamat ko noong nakilala ko siya dahil sa kanya ko lang natutunan ang mga bagay na hindi na ituro sa akin ni Tata Dino. Gayon pa man kung gaano naman ito kabait, ay ganun din ito kasamang magalit. Kapag may ginawa kang kabalbalan sa kanya o sa pamilya niya, magtago ka na sa saya ng nanay mo dahil hindi niya sasantuhin ang kahit na sino. Kahit gaano pa ka maimpluwensya ang angkan mo, talagang pahihirapan ka kapag kinanti mo siya. Ni Katiting ay hindi siya magpapakita ng awa sa iyo. Gaya na lang noong nangyari sa nakabuntis sa kanyang anak. Matapos ang ilang sandali ay nadinig na namin pareho
ang pagtilaok ng mga manok sa labas. Isang sinyalis na magmamadaling araw na at ilang oras na lang ay sisikat na ang araw. "Oh, paano iho? Pumasok ka na sa kwarto. Kailangan mo nang magpahinga para makabawi ka ng lakas." Wika ni Lola Iska, sabay tinuro ang kwarto kung saan natutulog si Buboy. Tumango lang ako at papasok na sana ako sa kwarto, kaso bigla akong napalingon kay Lola Iska nang maisip kung saan sila matutulog ng kanyang apo. Mukhang 2:00 pa lang ng madaling araw, kaya may sapat na oras pa sila para matulog. Biglang itinuro ni Lola Iska ang isang pinto na natatakpan ng itim na kurtina. Dito ko nabatid na kwarto pala ito at nasa kanan lang ito noong kwarto na tinutuluyan ni Buboy. "Sige po, magpapahinga na ako, Lola. Salamat po talaga sa lahat ng naitulong nyo." Maikling wika ako sa matanda. "Naku, wala lang yun. Sige na, matulog ka na." Saad ni Lola Iska. Tumango lang ako bilang tugon at pumasok na sa kwarto. Sa bandang gilid lang ako nahiga upang madali lang akong magising kung sakaling bangungutin ako dahil maglilikot ang katawan ko at babagsak sa ibaba ng papag. Nahiga ako nang hindi pinapatay ang gasera. Nakalapag ito sa mesita, nakatabi ng higaan, kaya sumasabog ang liwanag nito sa paligid ng 4 na sulok ng kwarto. Maya-maya, hindi ko na napansin na nakatulog na pala ako dahil sa pagod. Pagsapit ng umaga, ginising na lang ako ng mainit na sikat ng araw na nanggagaling mula sa nakabukas na bintana ng kwarto. Napadilat ako ng mga mata at unang tinignan si Buboy. Ngunit wala na ito sa tabi ko. Napabalikwas ako ng bangon dahil dito. Agad kong sinuot ang tsinelas ko at lumabas ng kwarto. Pagkalabas ko ng silid ay sumalubong sa akin ang lamesa na mukhang may nakapatong na pagkain. Nakatalukbong kasi ito ng malaking bilao, dahilan upang hindi makapasok ang mga langaw na gustong tumikim sa pagkain. Hinanap ko sa mga sulok ng bahay si Buboy, ngunit wala ito. Hindi ko siya matagpuan sa sala o kahit sa kusina. Maging sina Lola Iska at ang apo niya ay hindi ko rin maapuhap. Napakatahimik ng bahay na animoy walang nakatirang tao. Kinatok ko rin ang kwarto ng maglola pero mukhang wala na sila sa loob. Saan na kaya nagpunta ang mga iyon? Wika ko pa sa aking sarili. Maya-maya ay may naulinigan akong boses na parang mga nag-uusap sa malayo. Nasa labas ito kaya agad akong lumabas ng bahay at nilibot ang paningin sa paligid. Pero sumalubong lang sa akin ang malawak na lupain ng palay at mga pananim. Wala si Lola Iska, kaya nag-alala na ako. Baka kasi halusinasyon ko lang ang lahat ng ito at marahil nasa mundo na naman ako ng panaginip. Subalit may narinig ulit akong boses. Tinig na ito ni Buboy na tumatawa kasama ang apo ni Lola Iska. Sinundan ko ito at nilibot ang bahay. Pagdating sa likod ay dito ko nakita si Buboy kasama ang bata na masayang naglalaro sa gitna ng taniman ng mga gulay. Kasama din nila si Lola Iska at nagdidilig ito ng mga halaman gamit ang malaking galon ng toyo. Meron itong maliliit na butas sa katawan at sumisirit papalabas ang tubig na parang maliit na gripo ng shower. Nakasuot ng lumang kamiseta at kupas na pantalon ang matanda, habang nakapatong ang straw hat sa ulo nito. Tuloy lang ito sa ginagawa habang naglalaro si Buboy. Makikita sa mukha ang sigla ni Buboy. Mukhang bumalik na ang dating lakas nito. Napahinto agad ang dalawa sa paglalaro nang makita nila akong nakatanaw sa malayo. "Uy, Emong! Andyan ka pala! Tara, lapit ka rito! Tulungan mo kami magtanim!" Sigaw pa ni Buboy. Mga ilang metro lang ang layo nila kaya naglakad na ako papalapit. "Ayos ka na ba?" Tanong ko kay Buboy nang makalapit ako.
Okay naman ako. Bakit? Ano bang nangyari? Saan naman ito? Hindi na ako nagulat kung wala itong maalala. Baka dahil sa mga gamot at mga orasyon na binasa ni Lola Iska sa kanya, kaya nawala ang alaala niya sa nakalipas na mga araw. Ay, wala naman. Natutuwa lang ako na masigla ka na ulit. Maiksing wika ako pa, sabay tipid ng ngumiti kay Buboy. Ganun ba? Teka, nasaan nga pala sila Roho tsaka si Lito? Bakit wala sila rito? May pinuntahan ba sila? Takang tanong ni Buboy. Hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin ko. Inutusan sila ni Mang Oscar, kaya sinundo sila rito kahapon. Pero huwag kang mag-alala, babalik din siguro mamaya ang mga iyon. Pagsisinungaling ko pa habang pakamot-kamot ng ulo. Kumunot bigla ang noo ni Buboy, halatang nagtataka o di kaya naguguluhan ito. Bakit? Teka lang, nasaan ba tayo? Sino ba ang mga ito? Pamilya ba sila ni Mang Oscar? Nalilitong tanong sa akin ni Buboy. Hindi. Mali ka. Bakit? Hindi mo ba sila naaalala? Sila yung tumulong sa akin sa bus noong papunta pa lang tayo dito sa Bohol. Naalala mo yung hindi ako noon makahinga? Si Lola Iska ang gumamot sa akin, di ba? Nakangiting palusot ko pa. Oh, ganun ba? Nasambit lang ni Buboy. Buti at napaniwala ko agad ito sa aking mga palusot. Maya-maya ay lumapit sa amin si Lola Iska. Napalingon kami sa kanya matapos nitong ibinaba ang galon na wala ng laman. Kumain ka na ba, iho? Sabay tinanggal ni Lola Iska sa ulo ang salakot at pinaypay sa pawisang katawan. Hindi pa po. Maya-maya na po ako mag-aalmusal. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Tugon ko na nakangiti. Anong almusal ka dyan? Tanghali na kaya? Nagulat ako sa sinabi ni Buboy. Napahaba pala ang tulog ko. Ganun ba? Pasensya na. Wala kasi akong dalang relo. Kaya hindi ko na namalayan ang oras. O siya, pumasok na tayo at masyado nang mainit ito sa labas. Gagawa ako ng pangmerienda natin. Nakangiting wika ni Lola Iska at inakay ang apo pabalik ng bahay. Pagkapasok namin ay sinabit ni Lola Iska sa may likod ng pintuan ang salakot niya. Pagkatapos, pinaupo niya kami ni Buboy sa lamesa. Tinanggal ng babaeng apo niya ang bilao na nakatakip sa mga pagkain at hiniling na kumain na ako. Nasarapan ako sa amoy ng ulam sapagkat mukhang sakto lang ang pagkakaluto ni Lola Iska dito. Pinatuyong paksiw na tamban na may ginamos na sausawan. Ngumiti ang bata. Kuya, kumain ka na. Sige na, ikaw na lang ang hindi nag-aalmusal. Wika pa nito sabay hagiki. Oo nga, ba't tinitignan mo pa yan? Gusto mo, ako na umubos niyan? Sambit naman ni Buboy na nanginginig pa ang labi. Nagbabanta na naman uli ang katakawan nito. Uy, tumigil ka nga dyan. Napakagarapal mo talaga. Kumain ka na ng almusal, di ba? Masungit na sabi ko pa, pero umikot lang ang mga mata nito. Ano nga pala ang sabi ni Roho bago sila umalis? Usisa pa ni Buboy habang kumakain ako. Wala naman. Ang sabi lang, magdadala raw sila ng pasalubong pagkabalik nila. Maikling sagot ko pa. Talaga? At ano namang pasalubong ang bibit-bitin nila rito? Baka sako-sakong bigas. Isasakay nila sa kalabaw. Kasi mukhang napakalayo ng lugar na ito eh. Ano sa tingin mo? Saan ni Buboy? Tumigil ako sandali sa pagkain. Oo, tama ka. Malamang bigas nga ang mga iyon. Teka, wala ka ba talagang naaalala kahit kaunti? Paninuguro ko pa kay Buboy habang nakatingin ng seryoso rito. Tanging naaalala ko lang ay may isang magandang babae ang umakay sa akin papaakyat. Tapos pinapalusot niya ako sa mga sulok ng gubat. Panay nga reklamo ko eh, kasi nagagasgasan na ang katawan ko. Ang tatalim kaya ng mga talahib. Dami kong sugat to. Pero hindi pa rin siya humihinto sa kakahila sa akin. Hanggang sa makarating kami sa isang sapa
Tapos sumunod noon, ewan, hindi ko na maalala ang mga nangyari. Wika pa ni Buboy. Ah, ganun ba? Mabuti na lang nakapaglibot-libot ka pa. Swerte mo, tinur ka pala ng isang magandang babae. Ano bang itsura niya? Kami kasi hanggang paanan lang ng bundok ang inabot namin eh. Di kami masyadong nakagala dahil takot si Lito. Alam mo naman yun. Sambit ko sabay lagok ng tubig. Kumagat naman ito sa mga sinabi ko. Dahil tumango lang na nakangiti si Buboy, mukhang wala talaga siyang naaalala sa mga nangyari sa kanya bago mawalan ng malay sa gitna ng kagubatan. Mukhang si Amang Gabo din ang nakakita sa kanya na nag-anyong babae at ginawa nito ang lahat ng paraan para mailayo si Buboy sa mga halang na katutubong napadaan sa batis. Swerte na lang na hindi nila nakita si Buboy dahil pihadong katapusan na nito kung namataan nila itong pagala-gala sa loob ng kagubatan. May puso din pala kahit papaano ang gurang nanuno sa punso na iyon. Kahit sa mga gaya ni Buboy na maingay at pasaway ay kinahabagan din ito. Nang matapos kumain ay nag-usap-usap muna kami ni na Lola Iska. Ilang bagay ang napag-usapan namin tungkol sa buhay namin sa Negros at mga karanasan sa eskwelahan. Tuwang-tuwa naman ang apo niya tuwing nababanggit ang paaralan. Mukhang sabik na sabik itong mag-aral, kaso hindi pa yata sapat ang edad niya para pumasok sa elementarya. Isa pa, masyadong malayo ang kinakatirikan ng bahay nila papunta sa eskwelahan. Subalit hinahanapan naman ito ng solusyon ni Lola Iska para maipasok na raw ang apo sa susunod na taon. Tuloy lang kami sa kwentuhan hanggang sa hindi na nga namin namalayan na hapon na pala. Hindi namin napansin na nagsisimula ng agawin ng dilim ang liwanag sa paligid. Habang nagsisimula ng lamunin ng dilim ang buong paligid, ay inutusan kami ni Lola Iska na isara lahat ng bintana at ang pinto. Nagtaka naman si Buboy dahil masyado pang maaga para gawin ito. Nakasanayan niya kasi sa kanila na mula alas 6 hanggang alas 8 pa sila nagsasara ng bahay. Pero dahil pareho lang kaming nanunuluyan, ay sinunod na lang namin ang utos ng matanda. Mabilis naming sinara ang mga bintana mula sa likod at harap ng bahay. Pagkatapos ay inilak naman ni Lola Iska ang pintuan, sabay sinaksakan ito ng itak na may pulang hawakan. Nagpunta siya sa kusina at binuhusan niya ng asin ang ilalim na bahagi ng pinto. Sinabitan niya rin ng bulto-bultong bawang ang bintana sa harap at likod ng bahay. Pagkatapos nito ay narinig kong umusal siya ng lumang orasyon upang taniman ng bakod ang paligid. Nakita ko sa panaginip na ginawa niya ang bagay na ito, kaya hindi na rin ako nagtaka kung dadayo muli ang halimaw para gambalain sila. Maaga pa lang talaga ay naghahanda na si Lola Iska upang siguraduhin hindi makakapasok ang halimaw sa bahay at maprotektahan niya ang apo laban dito. Matapos nito ay inaya kami ni Lola Iska para sa isang hapunan. Lumapit na kami sa lamesa at dala ng gutom ay nawala bigla ang pagtataka ni Buboy sa mga nangyayari. Umupo ito sa lamesa at hinintay na maihain ng matanda ang pagkain. Nakatingin lang ako sa apo ni Lola Iska na tahimik lang na nakaupo sa tabi ko. Bagamat sanay na nga ito sa ganitong sistema sa bahay nila, ay ramdam ko pa rin ang takot nito sa dibdib. Sa likod ng kanyang pananahimik ay hindi maikakailang sawa na ito sa paulit-ulit na nangyayari. Nalungkot ako. Ano nga pala ang pangalan mo, bata? Tanong pa ni Buboy. Mila po, kuya. Maiksing sagot ng bata kay Buboy. Natatakot ka ba, Mila? Tanong ko naman rito. Hindi sumagot ang bata. Yumuko lang ito, tapos kinuyakoy ng marahan ang mga paa niya sa ilalim ng lamesa. Huwag kang matakot, Mila.
dahil hindi ko hahayaang may masaktan sa inyo. Pangako iyan. Ngumiti agad si Mila sa sinabi ko, kaya ginulo ko lang ng marahan ang buhok niya. Heto na! Luto na ang kanin at ulam. Pasensya na't ito lang ang nakayanan kong ulam ngayon. Wika ni Lola Iska. Pero imbes na magreklamo, ay mas lalo pa kaming ngumiti ni Buboy. Lubos-lubos na para sa amin ang ganito kagandang pag-asikaso. Sa katunayan ay para na nga kaming VIP kung itrato ni Lola Iska. Pinatuloy at pinakain niya kami nang walang anumang hinihinging kapalit. Napakabuti niya para sa aming mga dayuhan lang na naligaw sa kanyang pamamahay. Nang mailatag na ni Lola Iska ang 2 maliliit na kaldero, ay isa-isa niyang ipinasa sa amin ang mga plato, kutsara at tinidor. Binuksan niya ang unang kaldero at lumabas ang makapal na usok ng kanin sa loob. Paisa-isa niyang nilagyan ang mga plato namin. Talagang pinuno niya ito para siguradong mabubusog kaming 3. Magkaiba kasi ang paglalagay ng kanin sa syudad at sa probinsya. Kung sa syudad ay hanggang 2 cup lang, dito ay gabundok ang kanin tapos pwede ka pang magdagdag kapag nabitin. Only rice kumbaga. Hindi mo kasi mapapansin na nakakarami ka na pala. Dulot ng malamig na klima sa paligid, kaya mapapagana ka talaga sa pagkain. Ang dami naman ito, Lola. Baka maubusan na kayo ng bigas niyan para bukas. Makahulugang sabi ko pa kay Lola Iska. Nako, hayaan mo na. Madami pa naman akong imbak na bigas diyan sa kaban. Sagot ng matanda at binuksan ang takip ng pangalawang kaldero. Lumabas naman ang usok ng adobong gulay na ginisa ni Lola Iska. Wow, ang bango naman po niyan, Lola. Sambit ni Buboy. Hindi na ito makapaghintay na sibakin ang sariling plato. Uy, Buboy, maghulos-tili ka nga. Baka pumutok na yung tiyan mo bigla sa pagmamadali mong kumain. Saway ko pa rito at natawa naman ang maglola. Ano ka? Hindi puputok ang tiyan ko, no? Merong makinarya sa loob nitong bolang kristal ko na siyang tutunaw agad na mga kinakain ko. Wika ni Buboy habang tinatampal-tampal pa ang bilog niyang tiyan. Makina daw. Malaking anaconda lang naman siguro ang nasa loob niyan. Ang lakas kumain eh. Biro ko naman, kaya napailing at natawa na lang ang maglola. Umikot lang sa akin ang mga mata ni Buboy. Matapos malagyan ng ulam, ay nag-alay muna ng maiksing dasal si Mila bago kami nagsimulang kumain. Habang taimtim na nakapikit ay bigla akong napadilat nang maramdaman ang kakaibang hangin na pumasok sa loob ng bahay. Medyo mainit ito at may kakaibang amoy. Maging si Lola Iska ay nadama rin ito at nung matapos ang pagdarasal ay inutusan niya kami na magmadali na sa pagkain. Halos hindi tuloy maawat si Buboy sa sunod-sunod na paglamon nito na animoy nakikipagkompetensya sa amin. Sinimot niya talaga ang bawat butil sa kanyang plato. Matapos maghapunan ay hinugasan ni Lola Iska ang mga pinggan sa kusina. May maliit na lababo roon kaya hindi na siya mahihirapan pa. Nilinisan naman namin ang lamesa habang hinihintay na matapos sa ginagawa si Lola Iska. Bakit parang aligaga si Lola? Nairita ba siya sa inasal ko kanina? Pagtataka ni Buboy na bahagyang nahiya. Kahit ako naman, maiirita ako sa ugali mo. Pero hindi ikaw ang dahilan. Basta, wag mo nalang alamin. Sagot ko naman. At bakit hindi? Mamamatay ba ako, ha? Saad ni Buboy. Hindi naman sa ganun. Pero ayaw lang namin na matakot ka. Maiksing sagot ko. Biglang kumunot ang noo ni Buboy. Ano bang ibig mong sabihin, Emong? Nalilito na ako eh. May tinatago na naman ba kayo? Ha? Seryosong tanong ni Buboy. Wala nga eh, kulit mo. Mabuti pang matulog ka na nang matahimik na ang isip mo. Sabi ko rito, subalit ayaw naman itong sumunod.
Nagmamatigas pa rin. Gusto ko na sanang gamitan ng hipnotismo, kaso naaawa naman ako. Aba, talagang sinusubukan mo ako, Emong ha? Alam mo, kanina ko pa napapansin na parang may kakaiba sa mga sinasabi mo. Sabi mo, darating sila Roho. Pero lumubog na lang ang araw, wala pa sila. Natigilan ako sa sinabi ni Buboy. Hindi ako makareact agad. Hindi ko alam kung ano na naman ang ipapalusot ko. Maya-maya ay nakita namin pumasok si Lola Iska sa silid na tinutulugan namin. Tapos paglabas ay may bitbit na siyang isang uri ng bagay na malambot. Pamilyar ako dito, ang buntot ng pagi. Isang sandatang parang latigo na ginagamit sa mga nilalang na may makakapal na mga balat. Talagang ramdam niyang nasa malapit lang ang bisita, nagmamatsyag at nag-aabang. Naaamoy niya ito kahit pa kinukubli ng halimaw ang sarili nito sa dilim. Ano po yan, Lola? Tanong ni Buboy sa matanda. Wala lang ito, iho. Mabuti pa sigurong mauna ka na matulog. May pag-uusapan pa kami ni Emong na isang mahalagang bagay. Mila, apo, samahan mo si Kuya Buboy mo sa kwarto. Magtabi na muna kayo roon. Utos ni Lola Iska. Opo, Lola. Tara na, Kuya Buboy. Wika naman ni Mila. Wala na tuloy nagawa si Buboy nang hilahin na siya ni Mila. Pumasok na sila sa kwarto at isinara na rin agad ni Mila ang pinto. Ano pong gagawin natin, Lola? Tanong ko sa matanda. Simple lang. Aantayin natin siyang dumating. Naihanda mo na ba ang sarili mo para sa laban? Opo, handang-handa na po ako. Tutulong po ako sa inyo kahit anong mangyari. Sagot ko naman kay Lola Iska. Sa bakod na ginawa ko sa paligid, baka kulang-kulang 1 linggo bago iyan masira. Pero depende rin sa lakas ng nilalang na iyan. Kung makapasok man siya dito, sisiguraduhin natin yun ang magiging katapusan niya. Maganda kang mabuti, bata, dahil hindi magiging madali ang laban na ito para sa iyo. Mas mabangis ang isang ito, kaya tatagan mo ang sarili mo. Paalala pa sa akin ni Lola Iska. Opo, tatandaan ko po yan. Matigas na sagot ko naman. Nagtungo si Lola Iska sa bintana at sumilip sa maliit na siwang nito. Ilang minuto na siyang nakasilip dito, pero halatang wala naman siyang napapansin na kakaiba. Dahil walang kare-reaksyon ang katawan niya batay sa mga nakikita niya sa labas. Tahimik at nakafocus lang siya sa pagsilip. Halatang sinisipat ng mabuti ang buong paligid ng malawak na bukirin. Habang sumisilip si Lola Iska, ay gumawa naman ako ng sariling butas para tumingin din sa labas. Subalit nang makagawa ko ng butas, ay sumalubong naman sa akin ang napakabahong amoy. Napatras ako sa butas dahil hindi ko agad kinaya ang masangsang na amoy nito. Sobrang nakakasulaso na tila sinipa ng malakas ang ilong ko. Napansin agad ni Lola Iska ang reaksyon ko, kaya lumapit ito at sumilip din sa ginawa kong butas. Ngunit maging siya ay napaatras din, na animoy sinuntok ang pagmumuka nang malanghap ang mabahong amoy ng tila nabubulok na katawan ng aso. Mukhang nandito siya sa bahaging ito. Sambit ni Lola Iska na nakatakip ang ilong. Tumango naman ako. Mukhang alam din niyang inaabangan natin siya. Pero nakakapagtakang hindi man lang niya pinapakita ang sarili niya sa atin. Ano kayang ibig sabihin nito, Lola? Sinasadya niya ba ito? Tanong ko naman. Marahil tama ka. Malamang alam niyang may taglay na malakas na kapangyarihan ang isa sa atin na narito. Kaya natakot at nag-aalangan siya magpakita. Gayunpaman, huwag pa rin tayo magpakakampante dahil malakas ang kutob ko na naghihintay lang siya ng tiyempo para makapasok. Maging alisto ka sa bagay na yan. Paalala sa akin ni Lola Iska. Habang kami ay nag-uusap ay wala kaming kamalay-malay
na nakapasok pala talaga ang tambaluslos sa loob ng bakuran ni Lola Iska. Nalaman lang namin ito nang magsisigaw na lang sa takot si Buboy sa loob ng kwarto. Pinuntahan agad namin ito at naabutan namin itong wala ng malay na nakahilata sa ibabaw ng higaan. "Anong nangyari, Mila?" Tanong ni Lola Iska sa apo na nanginginig din sa takot. Hindi ito sumagot at itinuro lang ang bintana sa taas na mahinang pinapaypay ng hangin. Napatalon kaagad ako at isinara ito ng mabuti. Nilapitan ko si Buboy, sabay kinapa ang pulso sa leeg. Pumipintig pa ito pero medyo mainit. Dito ko naisip na baka binuksan ni Buboy ang bintana tapos may nakita siyang nakakatakot na nilalang. Kaya sa sobrang takot, nahimatay agad ito. "Tulungan mo ako, iho. Dalhin natin siya at ilipat sa kabila. Walang bintana doon, kaya ligtas sila." Wika ni Lola Iska. "Sige po, Lola." Nagtulungan kaming kargahin si Buboy papunta sa kwarto nila Lola Iska. Tapos pinahiga namin ito sa gitna ng higaan. Nahirapan pa kami sa pagbubuhat dahil sobrang bigat ni Buboy. Para tuloy kaming bumubuhat ng 2 sakong bigas. Mabuti na lang na iraos namin ito. "Mila, dito ka lang. Bantayin mo siyang maigi. At wag na wag kang lalabas rito, ha, kahit anong mangyari. Maliwanag ba?" Wika ni Lola Iska sa kanyang apo. Tumango naman ang bahagya ang bata. Lumabas kami ni Lola Iska upang harapin ang halimaw na kasalukuyan ang gumagawa ng pagpaparamdam sa paligid ng bahay. Nararamdaman namin ang mabibigat na mga yabag nito. Mabagal lang itong naglalakad at tila iniikutan ang bahay. Mukhang naghahanap talaga ito ng mapapasukan, kaso wala siyang makita sapagkat sarado at silyado naman ang bahay. Maya-maya pa ay huminto ang mga yabag sa mismong harapan ng pinto. Nagkatinginan kami ni Lola Iska at ang kasunod nito'y malakas na kumalabog ang pintuan. Sunod-sunod na parang ginigiba. Lumapit kami agad ni Lola Iska at gamit ang aming katawan ay pinigilan namin na masira ng halimaw ang pintuan. Dinikit namin ang katawan sa pinto habang patuloy itong kinakalampag. Halos tumilapo na kami ni Lola Iska sa lakas ng mga paghampas ng halimaw. Umusal ako ng orasyon, tapos sumilip sa may siwang ng pinto. Nakita ko ang katawan ng halimaw na nakatayo sa tapat at pinuntirya ko ito agad. Napaungol sa sakit ang tambaluslos. Umatras ito, kaya natigil pansamantala ang kanyang pagdadamba sa pinto. "Mukhang masama na ito, Lola," sambit ko bigla. "Oo nga, palagay ko rin. Masyado ko siyang minaliit, kaya ngayon, malapit na nang masira ang harang. Hindi nga talaga sila pangkaraniwan. Napakalakas nila kumpara sa ibang mga nilalang." Pahayag pa ni Lola Iska. "Ano na po ang plano niyong gawin?" Tanong ko naman. "Wala nang iba, kundi ang harapin siya." Sabay winasiwas ni Lola Iska sa hangin ang buntot ng pagi. Tinanggal nito ang itak na nakakalso sa pinto. Tapos lumabas na siya ng bahay. Biglaan man ang desisyon niya, pero wala na akong magagawa kundi ang lumabas na rin at alalayan si Lola Iska. Nagulat ako nang bumungad sa amin ang napakaitim at napakatangkad na nilalang sa loob ng bakuran ng bahay. Umuusok pa ang dibdib nito kung saan tinamaan ng tigalpo. Nakakatakot ang itsura niya dahil para talaga siyang halimaw. Napakahaba ng mga kuko nito sa kamay na singtalas yata ng kutsilyo. Namumula ang mga mata na parang singpula ng dugo. Makikita ang galit dito, nanlilisik at hindi mapakali. Napakatalas ng mga ngipin niya na kaya yatang pingasin, pati na ang makapal na yero. Ang mga tenga sa kailong niya ay mahaba at ang mahabang binti nito ay nababalutan ng balahibo. Tumutulo ang laway niya sa bibig na parang aso.
Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 53. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.